Hello. Doc Bryce here. Kidney Stone. I love you. Goodbye. Okay. Please share this live, no? To those na merong mga buhangin sa ihi, bato sa kidney, sa ureter, sa bladder, urinary bladder. Pakishare po ito. Okay? Additional knowledge learnings. So, how di Carabao? Paano natin makakaiwas sa mga kidney stone? So, when you do low carb nutrition, ma-address ba natin ang kidney stones? Okay. In low carb, parang na ano natin sa isipan natin, this is a free license to eat more meat. Yan ha. Pagka naglo-low carb, parang kailangan ba maraming kinakain na karne? Okay? So, you are free to eat more meat. Yan ang question. Pero sa akin, when you do the low carb lifestyle, it doesn't mean that you can eat more meat. You need to be satisfied lang. No, yung satiety ninyo, ma-reach ninyo ang satiety, stop. Yan yung sinasabi ko na bawal tumambay sa kitchen, sa dining area. Why? Alam mo mga Pinoy, pag hindi gutom, may nakitang kumakain na tao, sasabayan, kakain din kahit hindi gutom. Okay? Kakakain lang, may nakitang food, kakain. Non-stop munching. Okay? You need to discipline yourself. Eat whenever you're hungry. Chew your food properly 20 times or more before you swallow your food. Okay? So, ang nangyayari no, sa mga low carb, parang nung nag-decrease sila or nag-cut sila ng carbohydrates, parang pinalit nila another additional of meat. No, mali po yan ha. Chew your food. Baka magulat kayo. Isang portion lang ng meat nyo, busog na kayo. Okay? So, listen to your body. Eat when hungry. Stop whenever you are full. Okay. So, paano nagkukos ng kidney stone? Doc, yung urinalysis ko, merong calcium oxalate, merong mga amorphous urates. These are crystals. Ito yung mga buhangin na nakikita sa ating mga ihi. Okay? Pagka nakakita kayo ng ganyang findings sa ihi ninyo, kailangan yung reviewin nyo na yung mga inyong iniinom na mga fluids. Huwag kayo puro concentrated fluids. Ano mga concentrated fluids? Ito yung mga fluids, mga iniinom na may kulay. So, you need to focus more on dun sa clear water with electrolytes. Yan ang pinaka-importanteng fluids ng ating katawan. Okay? So, pagka nakakita kayo ng mga sand or mga crystals sa ihi natin, you are, pwede nang magkakaroon kayo ng kidney stones kung hindi nyo ma-address yan. Okay? So, please, when you do urinalysis, check kung may crystals. Tanggalin natin ang mga crystals na yan. How? Drink your supposedly fluid intake requirement per day. Tigilan na yung sasabihin sa inyo, damihan nyo ang water. Okay? Hindi po, kinocompute po natin yan. Okay? So, pagka more meat, no? Sobra-sobra ang kinakain ninyong meat. Okay? It will cause your body to be more acidic. Okay? Yes, pwede tayo masobran sa mga karne, no? Kaya nga, meron lang enough na meat na pwede nating i-consume. So, paano natin malalaman yan? By listening to your body. If you are eating, chew your food properly 20 times or more before swallowing, then observe. Tingnan ninyo. Kung 80% full, wag yung sobrang yung talagang bundat na nagbubukas na kayo ng sinturon. Okay? Para ma-relieve yung pressure.
please do not do that anymore. Hindi na po siya healthy sa atin. Okay? So, pagka makes our body more acidic, okay? Ang nangyayari dyan, yung calcium excretion. Okay? Tumataas. Citrate excretion, bumababa. So, nagkakaroon ng stone formation yan. Okay? So, may increased bone resorption and decreased bone mass density. Nagkakaroon ng panghihina ng bone. So, more of fracture, no? Bone mass loss ang nangyayari. Okay? So, hindi lang kidney problem, nagkakaroon pa rin ng bone problem yan. Okay? And to those who are diabetic, nako, insulin resistant to, yan din ang isang cause na pwedeng nag-a-acidity ang ating katawan. Okay? So, we need more water. So, number 2, pagka mababa ang citrate natin, yung citrus, okay? Ang citrate helps binds calcium to urine. Okay? So, mai-eliminate natin. So, it will inhibit kidney stone. Kaya taasan natin ang citrate. So, ano yung mga citrate? Mga lemon. Pwede po yun. Okay? Add lemon to your water. Pwede yan. Lemon water. Okay? And number 3, pagka-dehydrated. Okay. So, tandaan po ninyo, no? Pag sobra sa tubig, pwede po kayo ma-dehydrate. Ang tendency niyan, ihi kayo ng ihi. Pag kulang naman ang tubig, ma-dehydrate din tayo. So, you need to compute your fluids. Ito na. Pounds in weight divided by 2. Yung unit niya is ounces. I-convert mo sa liter. Yan yung fluids mo per day. Yan ha. Share ko na sa inyo lahat yan. Para hindi kayo ma-dehydrate. Okay? So, ang nangyayari dyan, no? When you do low carb, ang nakakatuwa pagka naglo-low carb tayo, hindi tayo nagre-retain ng water. Bakit? Ang kidney natin tinutulak palabas ang mga electrolytes, ang mga salt. Okay? Kaya nga, pagka nag-low carb kayo, meron siyang yung water, hindi nag-store. Ilalabas natin yan. So, nadi-dehydrate. Kaya nga, once you do the low carb, I required you to drink electrolytes para hindi tayo madi-dehydrate. Okay? So, number 1 na nagiging problem ng mga naglo-low carb is dehydration. Yes, natatanggal yung mga discomfort ninyo, nakakatuwa, no? Yung mga pain, mga inflammation, nawawala. But then, when you experience dehydration, makakaranas din kayo ng mga discomfort. So, drink your electrolytes, prevent dehydration. Pag nag-low carbs kayo, nagre-remove ng water yan. Naglo-lose ng salts and yung ketone bodies natin sa urine. Inaan natin. Ilalabas. Okay? So, always remember to take your electrolytes, your fluids, compute ninyo yan by your weight. Sa timbang. Hindi yung, imagine mo, 8 to 12 glasses of water, paano kung malit lang ang katawan natin? 35 kilos, 40 kilos. Diba? So, paano naman kung nasa 80 kilos tayo, 90 kilos? Kukulangin din ang tubig natin. So, we need to compute your fluid intake per day. Okay. So, paano natin may stop ang kidney stone formation? Okay? In moderation, everything. Paano ang moderation ni Doc Bry? Hindi yung konti-konti, araw-araw, konti-konti. No. Ang moderation ni Doc Bry, there will be days na hindi kayo kakain nito. So, 3 times 2 or 3 times a week lang. Okay? Ang maganda sa low carb, it has a natural caloric deficit. O, dun sa mga nagka-caloric deficit, pwedeng-pwede po kayo dito sa low carb. You can do the caloric deficit naturally. Hindi na kayo nagko-compute. Naturally, nagkakaroon siya ng caloric deficit. Okay? Then drink water. Ulitin ko.
weight in pounds, divide by 2, yung unit niya, ounces, i-convert mo sa liter. Yun yung liter of fluids per day. Depende sa inyong timbang. Then, citrate is very helpful. Okay? So, you can eat yung mga lemon, yung citrus fruit na mababa ang glycemic index, like lemon. Pwede nyo i-juice or slice of lemon, ilagay nyo sa inyong electrolytes or sa inyong water. O, di ba? Apakadali lang. Yung mga kidney stones, eto nang ang problem sa mga kidney stones, no? Alam nyo, pagka nakabara ang kidney stones, ang mga bato, super duper to the max, very painful na gusto mong ipa-opera agad yan. Okay? Ganyan ang kidney stones. No choice ka na dyan. Kung nakabara dyan at hindi matanggal-tanggal, yung kirot, napaka-painful. Kaya gusto mo na lang ipa-opera. But if not painful, try natin ng change lifestyle. Malay nyo, biglang lumiit. Meron ding iniinom na medication para lumiit. Observe much better the natural way na ma-address natin ang kidney stone. Kaya nga, pagka nakakita na kayo ng crystal sa inyong mga ihi, yan na ang start na kailangan nyo ng change yung lifestyle kasi papunta na yan sa kidney stone. So, calcium oxalate. If you are oxalate sensitive then, okay, ingat din po kayo. Although not all are oxalate sensitive, so paano natin malalaman? Paano malalaman na oxalate sensitive? If you are drinking enough water, if you are eating the right kind of food, natutulog naman kayo na maaga, okay? Lahat ng mga causes ng mga inflammation, iniwasan ninyo. Okay? Andyan pa rin yung mga discomfort, andyan pa rin yung mga pain, andyan pa rin yung mga problems ninyo. Kailangan nyo na magbawas ng mga veggies kasi mga oxalate yan. Okay? Although not all, yung iba naman natotolerate or nag-i-improve pa rin ang health kahit may mga vegetable. Okay? Lessen nyo lang yung vegetable, pwede yon. Yung iba naman na hindi naman oxalate sensitive, okay. Continue niyo ang inyong paglo-low carb, ang inyong journey. Okay? If litong-lito pa rin kayo, seek consultation and magpag-guide para ma-adjust, ma-address natin itong mga discomfort ninyo. Okay? So, mga vitamin C infusion. Nabalitaan niyo pa. Yung mga nag-i-infuse, may mga magtatanong nga sa akin, Doc, pwede ho ba itong mga injections, yung mga pampaputi, pampaganda ng kutis, with extra vitamin C? Okay. Delikado po yan if not done professionally. Tapos, kung meron kayong mga health condition, tigilan ninyo yan. Kung wala kayong health condition, much better ang mag-inject sa inyo is license at alam ang ginagawa. Okay? May iba, inject ng inject ha. Baka magkaroon ng infection. Delikado rin yan. Alright? So, ingat po tayo kahit na nag-i-inject yung iba dyan. Make sure your fluids, kasi yung iba inject ng inject, hindi naman mainom ng tubig. Ang mas gustong inumin, coffee, tea, cocoa, puro concentrated fluids, puro may kulay. So, inom din kayo ng water and electrolytes. Okay? Nakakatuwa. Lahat nito ma-address. Ngayon, we have learnings, knowledge that will add, that will improve your health. Dito na. Huwag nating pabayaan ang ating health, mapariwara. Okay? Ang gagawin natin yung mga root causes ang ating isosolve. Hindi yung mga symptoms lang. May pain, bigyan lang natin tayo ng pain reliever. No. Bakit nagkaroon ng pain? Address natin anong cause ng pain na yan. Yung root cause. Kung kidney stone,
Anong pwedeng gawin natin para ma-eradicate yung stones na yan? It's either shockwave or oral medication or no choice, surgery. As much as possible, wag invasive. Kung hindi talaga kailangan maghihiwa, wala tayong magagawa. Alam mo bakit? Very painful ang stones. Talagang gugustuhin mong mahiwa yan. Pero kung kaya naman lumiit or ma-eradicate with natural means, gawin natin. Okay? So, kidney stones, I love you. Then, dahil di natin alam paano i-address yan, goodbye ngayon dahil we have now learnings, knowledge na ma-prevent ito. Drink your fluids, chew your food properly, 20 times or more before swallowing, and ito mga citrate will improve your health. Okay. So, this is the right time to answer question. Pero paalala lang po, itong lecture ko ngayon, itong talk ko ngayon, itong live is not final diagnosis to your illnesses. But if you have health condition, please consult your trusted doctor, or kung same lifestyle dun sa doctor ninyo, dun kayo magpa-consult. Okay? Para kakaintindihan kayo na ito pala ang inyong lifestyle. Okay? O, paalala. Free health talk and consultation. Please bring your lab results. Okay? On March 2, 10 a.m. dito po sa Shangri-La Clubhouse in front of New Bukawi Municipal Hall near Philippine Arena. Alam mo, isang tip dito. Sunday naman to. Come early, mag-walking kayo, mag-jogging kayo, dalhin yung bisikleta, your family, ikot-ikot kayo sa Philippine Arena. Ang dami pong nagbabike, ang daming nagja-jogging, ang daming yung iba nagpipiknik. Kasi ang ganda ng ambience. Punta lang po kayo dito. Then, while waiting, saglit lang yan. 10 a.m., start na tayo doon. A health talk. Prepare your questions. Prepare your lab results. Okay? And, of course, sa norte ito, dito sa Bulacan. Ngayon, meron din sa south. Okay? Sa March 16, 11 a.m. sa Cafe Agapita in Silang, Cavite. Silang, Cavite, Cafe Agapita. Bring your lab results for a free health talk and a consultation. Okay? So, this is the right time to answer questions. Kamusta na po ang inyong health? Tips sa Pedro Residency. Okay. Kung saan kayo gusto nyo mag-practice, doon kayo mag-residency. Okay? Tapos, much better, meron kayong katandem ng OB. So, kung may mga kilala kayo na yung area na magpa-practice na kayo ng inyong specialization as a pediatrician or any specialization, doon kayo mag-training para kilala nyo na yung mga residente doon. Pagka-graduate nyo, hindi kayo tatawagin magka-catch ng kanilang kailangan may katandem kayong OB. Much better yun. Alright? Ayan. Okay. Diba? Patatapos na ang February, no? Bilis. Okay. Okay lang po ba palagi isda uulamin kung may kidney stone? Wala naman pong problema, no? As long as, you chew your food properly, hydrate yourself, and do not sleep late. Bakit kaya hindi nadudurog kidney stone ko sa ureter? Naka-second session na ako ng shockwave po. Okay. Matindi ang tigas ng kidney stone na yan. So, pagka hindi nadudurog, well, might as well surgery na yan. Okay? October 24. Alright. Ano yung October 24? February 24. Okay, see you sa February 24 dyan sa Japan. Osaka. There's an Osaka Marathon. Matagal.
Osaka. Mga taga Osaka people, gusto nyo magkita-kita tayo? Message nyo lang ako. Kita tayo dyan. Alright? Ayan. Meron akong story ng kidney at hypertension, kaya may maintenance ako. Ito yung delikado na pagka ang kidney stone hindi natanggal yan, nakabara yan. It will damage your kidney. Kaya as soon as possible, matanggal yan, ma-clear na yung daanan ng ureter, yung daanan na yan, para maging functioning na ulit yung kidney. Yung iba, nasisira ang kidney kung may nakabara. Okay? So, ipagawa nyo na yan. Costochondritis, muscle pain po yan sa chest. So, pahinga lang po. Bawal magbuhat na mabibigat. Okay? Okay. Okay. Doc, I'm taking Renolog. Okay. Lower my creatinine. Oh, it's not, yung mga meds na yan, that does not lower your creatinine. Alam nyo paano i-lower ang creatinine? Improve nyo ang kidney nyo, bababa ang creatinine. Tataas ang eGFR. Paano? Eat real foods. Tanggalin nyo po yung mga processed, mga sugar food, sugar drink. I-control nyo ang sugar. I-control nyo ang blood pressure. Gaganda ang kidney ninyo. Okay? Kung nalilito kayo, seek consultation. Okay? Ayan. Okay. Haba. Walang questions Ayan. Tips. Doc, kailan at saan po ulit yung seminar nyo sa March? Okay, ulitin natin. March 2, dito sa Shangri-La Clubhouse, dito malapit sa Philippine Arena. Pwede kayo mag-jogging. Maaga, punta kayo. Alam nyo, 5 a.m. pa lang, pwede na dyan Okay? 5 a.m. Maaga. Yes, ang sarap maglakad, mag-jogging, mag-bike, mag-picnic, maglaro ang mga bata. May playground ang mga bata, may swing. Meron, yes. Okay? May upuan, may mga lalo na dun sa Shangri-La, may kapihan doon. Kape ni Pepe, humanda ka na. Marami pong a-attend Okay? Ayan. Nephrotic syndrome ako, gusto ko mag-low carb, negative na ako sa protein after 3 days. Yes, much better to be guided and monitored, no? Para alam yung tama yung ginagawa ninyo. Kahit maturuan kayo ng proper. Okay? Sa mga may problems sa kidney, i-address nyo ang hypertension, i-address nyo ang diabetes. Maayos po lahat yan. Okay, ano pa? Doc, nalalaman po ba sa ihi kung may sakit sa kidney? Pwede, yes. Lalo na kung may protein ang ihi ninyo. Pero take note huwag muna tayo mag-jump to conclusion. Kasi pagka may protein ang ihi, may mga factors that increases the protein or has protein in the urine. Infection or inflammation, dehydration, strenuous activity. So bago tayo mag-jump to conclusion na may kidney problem, eto muna yung address natin. Malay nyo may UTI kayo or baka hindi kayo mainom sa tubig. Okay? So address natin lahat yan. Okay? Ayan. Bakit hindi? Walang tanong. Okay. Doc, okay po bang co-try sa gonorrhea? Oh my. Alam niyo ho bang gonorrhea? Okay, ang gonorrhea, ang advice ko dyan, alam niyo nung graduate ako ng medicine, nag-moonlight ako dyan sa STD center. Okay? So, anong ginagawa? Pagka may gonorrhea, injection po yan ng antibiotic. Tapos, additional with oral antibiotic pa. Okay? So, try kulang. Kailangan may injection po yan. Ha? Ayan.
May chance pa po ba bumaba or mag-normal ang 1.4 creatinine? Habang may buhay, may chance. Well, it's up to you. It's not up to me, it's up to you. Kung babaguhin yung lifestyle ninyo, aayusin nyo yung mga kinakain ninyo, walang imposible. Okay? Ayan, marami ng maintenance. Aba, magbago ka ng lifestyle. Tingnan natin kung ma-address yung maintenance na yan. Okay. Yung anak ko, yung left kidney niya, GFR 10%. Left kidney naman yan. Okay? Meron pa tayong right kidney unless wala na yung right kidney. Okay? Ang mahalaga kasi, if right and left, halimbawa, 30% ang right, 30% yung left, you have 60% functioning kidney yun. Okay? So, kahit nga mawala yung isang kidney, kung nasa 60% and above ang function ng kidney nyo, okay pa yan. Kailangan alagaan na natin. Huwag na natin hayaang masira. Okay? Talagang magbabago kayo ng lifestyle ninyo. Okay? May nagtatanong, how many milligram magpagluta drip intravenously? Okay. Multivitamins, hindi po ako ng multivitamins if you are normal weight. Sa mga underweight lang ako nagbibigay ng mga multivitamins dahil sigurado kulang na sila ng mga minerals and vitamins. Okay? Doc, bakit po nung nawalan na ako ng gallbladder, lagi po ako na hospital, AGE, diagnosis, sobra sakit. Nako. Okay. Mga inflammatory foods po ang kinakain ninyo. Okay? Tanggalin nyo po yung mga inflammatory foods. Ano yun? Sugar, processed food, mga talagang may mga ingredients na nagsumisira. High carbs, high refined sugar. Tanggalin po ninyo yan. Okay? Mga junk foods, iwasan nyo na rin. Okay? Okay. Yung sa Silang, sa March 16 po. Okay? March 16, 11 a.m., Cafe Agapita. Walang nagtatanong dito sa Facebook ko. Puro na sa TikTok. Okay? Doc, 1.5 month baby ko may sipon. Ano po remedy? Okay. Usually, salinase lang. Drop, 2 drops, suction yung suction. Pagka may ubo sipon ang mga member of the family, bawal humawak kay baby, maghugas, magmask kung gustong humawak. Usually, hindi ko na pinapahawak. Kasi, ang mga baby, mahina po ang mga resistensya niyan. Mas madali silang kapitan ng sakit. Baka magkaroon ng secondary bacterial pneumonia nanggaling sa flu lang. Dahil sa mga sipon ng mga lolo't lola, tsuhin, tiyahin, ninong, ninang, gustong kargahin, may mga ubot-sipon sila. Please, if you have flu, kung meron kayong ubo-sipon, maawa naman kayo sa mga baby. Huwag nyo nang kargahin, huwag nyo nang ihele, huwag nyo nang halik-halikan. Mahahawa lang sila ng sakit ninyo. Okay? So, sa mga magulang na may ubo-sipon, make sure hand wash bago nyo pulutin ang inyong mga sanggol, mag-mask. Ito ba nakakasira ng kidney ang supplements? Okay. Ang supplements, bakit tinawag na supplements? Ito yung ipupunan mo yung kulang. Halimbawa, kung mababa ang iron, kailangan mag-supplement ng iron. Kung mababa ang calcium, kailangan mag-supplement ng calcium. If your calcium is normal, okay naman ang red blood cells mo sa dugo. Okay naman. Normal lahat ang level. You don't need supplements. Okay? Pag sobra ang supplements, sisira nga yan ng mga organs ninyo. Lalo na yung kidney. Okay? Okay, sir. Ask ko lang yung bang push-up makakatulong sa pagbaba ng high blood. Okay, number 1, yung mga kinakain ninyo. Focus kayo sa lutong bahay.
Okay? Pag nag-adapt yung katawan ninyo sa mga pagkain na ito, mas lalo kayong lalakas. Ngayon, yung lakas na yan, pwede na kayo mag-exercise, cardio workout, strengthening exercise. So, push-up is a strengthening exercise. Yes, hindi naman masamang mag-push up. Gawin nyo, simulan niyo maging regular nyong ginagawa to. Wag nyong hayaan maging sedentary ang lifestyle niyo. Okay? So, water. Okay. What are the early signs of kidney problem? Tingnan nyo kung may protein ng ihi. Yung iba, pag nagmamanas. Yung iba, marami mga symptoms. Okay? So, may mga signal yan sa ating mga katawan. Kaya nga ang katawan, very intelligent yan. Pag may something wrong with our body, nararamdaman ninyo yan. So, pagka nakakaramdam na kayo ng hilo, sakit ng ulo, okay? Baka may problem na. Tingnan nyo na ang BP ninyo. Magpa-urinalysis na kayo or magpa-check na kayo ng dugo. Okay? Okay. Ano pa mga question? Doc, normal po lahat yung lab test pero lagi po tingling ang binti at paa at naglalagas buhok ko. Okay, if your hair, nagkakaroon kayo ng hair fall, nutrition, baka kulang ang nutrition ninyo. Okay? Or more collagen, or baka deficient kayo sa vitamin B7, that's biotin. Okay? So, mag-supplement tayo ng biotin. Tapos yung mga tingling sensation sa binti or paa, baka naman matagal kayo nakaupo or matagal kayo nakatayo. Pero kung hindi naman, need ninyo ng fluids, baka dehydrated. Need niyo ng electrolytes. So, pag hindi nawala, consult kayo. Okay? Okay. Doc, nagpa-online consult po ba mga ilang days bago ma-set appointment? Naku po. Magpa-set na kayo ng appointment, usually 3 weeks. Okay. Creya ko is 0.5. I think it's normal naman. Pero check nyo, no? May normal value sa laboratory niyo. Nakalagay dyan yung normal value may from point something to this. Tingnan nyo kung nasa loob tayo ng range. Kung mababa, you need to do some resistance exercise. Nagumamasa wasting na kayo. Okay. Doc, tanggal na po kidney stones ko. Sabi ng doctor ko, kidney stones nga yung natanggal. Okay yan. 2 lang pwede kong kainin. Panis at di masarap. Nagbibiro lang naman yung doktor na yun. Sino ba naman tao kakain ng panis? Di ba? Kakain ka ba ng panis? Ako, hindi ako kakain ng panis. Di masarap. Alam nyo, eto bigyan ko kayo ng mga sample. Nung binanggit ko sa pasyente ko, tanggalin nyo po yung mga cubes, mga magic na yan, tanggalin nyo ito yung mga sauce. Ang pampalasa nyo lang, asin, paminta, mga herbs, mga spices. Nandilat. Sabi ko, Dok, anong lasa nun? Di ba parang hindi masarap? Maghintay lang kayo. Okay? Gawin nyo siya. Mag-adapt ang inyong mga taste buds. Alam mo, ang sabi sa akin, Dok, nung nasanay ako sa salt and pepper, sa herbs and spices, masarap pala yung pagkain. Pagka tumikim na ako ng mga pagkain sa labas, yung mga may maraming ingredients, masyadong yung taste buds ko, parang ayaw ko, nasusuka pa, sobrang lasa. Imagine mo, ang salt, alam mo nasa, ang Bible, ang asin, yan yung pampalasa. Kaya, ibalik natin yung dati na ang asin lang ang pampalasa ng ating mga pagkain. Masarap po yun pagka nasanay kayo. Okay? Adapt, evolve. Kaya yan. Kaya, hindi totoo yan. Pwede mong kainin panis tsaka di masarap. Sasarap din ang pagkain ninyo. Alam nyo ba, paano pang may enjoy nyo? Nasasarapan kayo sa kinakain nyo yung salt and pepper, tapos
nagiging healthy pa kayo. Aba, sarap dun Pero huwag kayong kakain ng panis Hindi tama yun. Alright. Doc, good PM, pwede po ba pumunta sa events niyo po kahit wala po lab test? Papahelp lang po low carb diet. Yes, kung wala naman kayong low carb, makinig po kayo ng lecture. Ang dami niyong matututunan po doon. Okay? Makinig lang kayo sa mga talk or kung may mga consultation doon, makinig kayo. Baka yung katabi nyo, same lang ang health condition ninyo. Aba, di nasasagot na yung mga problem ninyo. Okay? Ayan. Coffee slimming. Okay. Much preferred coffee black, no creamer, no sugar. Kung slimming coffee kasi yan, may mga ingredients pa yan na marami. So, I suggest mag-focus lang po tayo sa coffee, no creamer, no sugar. Pero 1 to 2 cups of coffee a day lang po tayo, pwede po kayo mag-dehydrate pagka panay-panay ang kape. Focus pa rin tayo sa crystal clear na water, plain, and or electrolytes. Okay? Doc, bawal po ba ang meat sa may kidney failure? No. Kino-compute natin, lilimit lang pero hindi bawal. Lilimit lang natin ang protein. Okay? Yung ating supplement, yung analog, merong amino acid, vitamins po yun. Protein, amino acid. Okay. Ano pang question? Ano pwede i-take pag may kidney stone? Okay, ayusin nyo muna. Hydration muna kayo. Citrate. Okay? Tapos, umiwas kayo ng mga inflammatory foods. Aba, puro sa TikTok ang mga question Okay? Doc, younger self-reveal? Ay, paano younger self-reveal? Hindi ko alam yan. Okay? Ayan. Doc, 100 push-ups a day. Wow! Ano yan? Anong tawag doon? Yung 100 push-up, 10 kilometer run. Kung ano yung kaya po sa lahat po, you can do push-ups. Kung ano yung kaya nyo pong gawin. Usually, yung iba 10 push-up times 3 or 25 push-up once a day or 30 push-up once a day. Pwede na yan. Start kung ano yung kaya. Huwag nyong, ang tawag dito, ang malaga is yung kayo mismo ang nag-i-initiate. Okay? Okay. Yan. Ano pa? Share this live. Paki-share din po itong live na to, Kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyong health, paki-share po ito. Lalo na doon sa mga may mga kidney problem, may kidney stone, dehydrated, hindi nila alam paano i-address to, makatulong sa kanya. Okay? Okay. Doc, ano po pwede gawin or inumin kapag may gasgas sa sikmura ang nakita sa endoscopy? Alam mo, nakakatuwa sa endoscopy. Endoscopy is both diagnostic and therapeutic. Okay? Ina-address na yung mga gasgas dyan. Okay? Tapos, bago kayo i-discharge, meron bibigay ng mga medication. Okay? So, para makaiwas kayo sa mga gasgas ng sikmura, eat non-inflammatory foods. Anong ba yung mga non-inflammatory foods? These are mga nutrient-dense food. Yan ang kainin ninyo. Umiwas kayo sa mga junk or processed food. Okay, ano pa? Medyo uhaw at gutom na po kasi ako bago magpalab due to dry fasting. Kaya yan. Yung iba naman, 8 to 10 hours usually ang fasting. Hindi naman ganun kataas. So, kung ang CREA nyo is nag-elevate, ito yung previous na
problem sa inyo. Okay? So, baka naman palagi kayong dehydrated na. Hindi lang yung that day. No? Hindi enough yung iniinom yung tubig. Tapos, ang mga kinakain nyo, puro processed food. Talagang masisira ang inyong kidney. Tapos, tataas. Pero tandaan niyo, if you have diabetes, if you have hypertension, hindi nyo nakokontrol, pwedeng sumira sa kidney niyo. Is one of the complication of uncontrolled sugar is CKD. Patient. So, mga na-observe ko sa mga patient ko, no? When they started controlling their sugar, nakokontrol na, yung blood pressure nakokontrol na, nag-i-improve ang kanilang kidney function. Okay? So, yung mga nakikita ninyo sa mga reels ko, no? When they change their lifestyle, everything nag-i-improve. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi yan yung end point ng buhay ninyo. Gawan nyo ng paraan, gawin nyo, mahirapan. Sinasabi ko sa kanila, mahirap po ito, pero kung gusto nyo gumaling, kung gusto nyo umayos ang inyong mga health, gagawin ninyo. Alang-alang, syempre, sa inyong pamilya. Okay? May studies nagre-recover ang kidney. Okay. Ano po meaning? Curable ba ang diverticulitis? Consultation muna, address natin yan. Bakit kayo nagkaroon ng diverticulitis? Okay? Okay. Doc, naka-livestream po ba kayo sa talk ninyo? Saan? Siguro sa March 2, March 16, yes, ila-live namin po yan. Yes. Okay? Pero much better pumunta kayo. Alam mo, iba ang experience pagka nandun kayo. Okay? Ayan. Ano pa mga question ninyo? Doc, ma'am ko medyo mataas LDL, mataas uric acid. Ano bawal niya kain? Pag mataas ang uric acid, hydration. Kausapin yung ma'am nyo. And your LDL, medyo lang naman. So, you can lower your LDL. How? Do fasting, do active lifestyle, exercise. Okay? Anong bawal kainin? Junk food, processed food, sugar drink. Okay? Yan. Okay. WBC 24. Naku, taas niyan. Ang taas ng infection. Yung iba sa suwero na pinapadaan ang antibiotic. Okay? So, pa-check up kayo or admit. Why po kaya after mag-coffee biglang nahilo, umikit paningin? Dehydration, sip your electrolytes, o kaya baka gutom na, nahilo. Okay? Or puyat. Okay? So, kailangan nyo pong matulog. Okay? Ano po ang gawin pag may hypokalemia? Ngayon, pagka may hypokalemia, depende yan sa gaano kababa ang potassium. Pagka sobrang baba ng potassium, kailangan nating i-admit. Idadaan natin sa suwero ang inyong potassium. Masakit yan. Napakahapte. Okay? So, ma-address naman yan. Ano pa? May cyst sa thyroid. Yes, pwede po kayo mag-low carb. Meron kami mga cases doing strict low carb, clean, strict low carb. Yung mga nodules, yung mga cyst, lumiliit. Okay? Yung mga hyperthyroidism, hypothyroidism, nagno-normal yung kanilang mga thyroid function test. So, changing your lifestyle will have beneficial sa health natin. Okay? Doc, dati kain lahat ako obese, wala ako kidney stone. Nung nag-workout na ako a year, lost 30 kg. Bigla nagkaroon ng kidney stone. Well, being obese, no, pwede kayo magkaroon pa rin ng kidney stones, no? Okay? Or baka naman sa workout niyo, dehydration kayo. Alam niyo, pag nag-workout, hindi kayo uminom ng electrolytes, hindi kayo uminom ng water. Yan ang nagkakos ng kidney stones. Okay? Okay. Doc, dati obese ako. Wala ako stone. Ngayon, nag-loss ako 25, 30, 40.
bigla meron. Well, yun yung problem, no? Pagka nag-workout, mas kailangan natin ng fluids. Okay? Nadidehydrate tayo. Doc, hindi nawawala sakit ng ulo ko pag nakatingin sa malayo. Lumalabo mata ko. Pa-check nyo yung kanyang inyong mata. Kailangan ng salamin. Pwede kasi dahil malabo, nagkakaroon ng headache. Check nyo. Pero check nyo rin kung hypertensive. Huwag kayo magpapaayos ng grado kung hindi nyo nakokontrol ang BP. Kasi kung hypertensive kayo, nagpaayos kayo ng grado, ganun din. Pwedeng lumabo. Tapos papa-check nyo ulit yan sa optan nyo. Okay? Ano pa? Okay. Katatapos ng Staghorn calculi. Naku, sakit niyan. Napakasakit. Kakatapos lang ng lap cole, sunod naman appendectomy. May possibility po ba magkaroon ng kidney stone? Naku po. Focus muna kayo doon sa lap cole niyo at saka appendectomy. Huwag niyo muna isipin yung kidney stone. Okay? After ng lap cole, appendectomy, change your lifestyle. Improve your hydration. Okay? Para makaiwas sa stones. Anong magandang gawin kapag may severe sleep apnea? Hindi po gagamit ng CPAP at magpapa-opera. I'm a living testament ba yun? I'm a living na nagkaroon ako ng severe sleep apnea, no? Meron akong CPAP. Bakit hindi gagamit? Mahal kasi ang CPAP, kaya siguro ayaw bumili ng CPAP. Napakamahal. Okay? Ma-address pala kahit walang CPAP. Paano? Lose weight, change your lifestyle, do fasting, exercise. Okay? Ayusin yung kakainin nyo muna. Kasi kahit na anong exercise ninyo, kahit anong fasting ninyo, if you are still eating unhealthy food choices, hindi po kayo maglulus ng weight. Yung iba, maglulus ng 1 kilo, mag-gain ulit ng another kilo. So, yan yung tinatawag kong yo-yo dieting. Okay? Gusto nyo ma-address yung apnea nyo? Eat real foods. Okay? Umiwas sa mga processed sugary food, sugar drink. Then, exercise. Right? Ano pa? Walang question dito sa ano. Wala. Walang question. Hindi ko nababasa. So, basahin. Hi, Doc. Foamy ang ihi. Walang bisyo. Normal lahat. Lab test. What could be? Foamy ihi. Well, dehydration. Baka kulang ang iniinom ninyo or sobrang iniinom nyo. Okay? Address natin yan. Okay. Ano ang senyales ng ihi? Polyuria. Baka diabetic po kayo. Or meron kayong malakas ang pag-inom nyo ng tubig. Pwede kayong ihi ng ihi. Okay? Address natin. Okay daw ba semaglutide? Semaglutide. Okay. Okay. Sa akin, yung Ozempic, ang advice ko dyan, if you are injecting yourself with Ozempic, it should be medically guided. Pero, I suggest, ask you to do resistance exercise. Bakit? Nagkakaroon ng muscle wasting po yan. Okay? Tapos, hindi siya forever. Okay? Mahal. Tapos, pag tinigil, 5% add sa gain ng weight. You can lose weight. Paano?
tanggalin nyo lang ang mga junk foods. Yan ang problem, no? Gusto natin yung easy fix, okay? Pero pwede naman natin ma-fix ang ating health by eating healthier foods. Okay? So, if you want to have consultation, no, meron ako sa ACQC, Allied Care Expert Medical Center, Quezon City, dyan sa katabi ng QC General Hospital. Dito naman sa Allied Care Expert Medical Center, Valenzuela, every Saturday. Sa QC, every Wednesday lang po. Every Saturday dito sa Valenzuela. Dito sa Bulacan, ayan, marami. Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Pwede po. So, ano po kayo? Pa-appointment po, please. Message. Kailangan natin appointment because kawawa naman yung doktor natin. Hindi na makakauwi niyan Online pagka. consult meron. Okay? Meron din tayong online consultation. So, message lang po for the appointment. Okay? Ano pa? Ano po ang dapat iwasing pagkain para di tumaas ang creatinine? Okay, eat real foods. Tanggalin niyo po yung mga inflammatory foods. So ano to? Mga junk foods. Mga sugar, mga processed. Tanggalin niyo. Fluids. Drink your water. Sleep early. Okay, wake early. Mag-fasting kayo. Okay? Doc, 100 kilometer bike na may CKD4, okay po ba? 100-kilometer bike. Na may CKD4, CKD4. okay po Oy, ba? training yun. Okay? So, Dehydration. ang magiging problem nyo pagka may mga kidney problem kayo is dehydration. Okay? So, pagka mga 100 kilometer, i-training nyo muna, mag-start muna kayo sa 20 kilometer, 40, no? 50. Huwag agad-agad na 100 kilometer. At sigurado yan, ma-expose kayo sa sunlight, dehydration. So, you need to bring your electrolytes, your, para hindi ma-dehydrate. Delikado sa kidney po yan. Okay? So, please, consult first before doing strenuous activity. Strenuous activity po yan. At ingat po kayo, kung CKD4 kayo or 5, magbabike, baka mahilo kayo sa kalsada, disgrasya po yan. Doc, paano mapapababa ang creatinine? Oh, nabanggit ko na. Creatinine, paano mapababa? Eat real foods. Compute natin yung protein requirements ninyo. Tanggalin natin ang mga junk foods. Fluids natin, kasi yung iba, dehydrated lang, kaya nasisira ang kidney. Tapos lahat ng mga instant, iwas kayo. Okay? Iwas po kayo dyan. Alright? Okay naman ang lifestyle ko. 25 pa lang ako. 2 gallstone nakuha. Tapos may nodes daw sa appendix. Okay. Sige. Paano bumaba ang uric acid? High cholesterol. Okay. Uric acid, hydrate yourself. Okay? Pagka high cholesterol, do fasting exercise. Do resistance exercise and cardio exercise. Naturally, bumababa po ang cholesterol or LDL. Okay? Ano pa? Ano ro yung skincare mo? Ano ang skincare ko? Hilamos lang. Real foods. Walang sugar. Healthy fats. Walang junk foods. Ito ang doc. Okay. So, mag-i-improve ang inyong health. Mag-i-improve ang skin nyo. Ba? Hilamos lang ako niyan. Okay. Collagen, chicken feet. Oh, collagen. Pwede yan. Pero yung mga natural collagen, ano yun? Chicken feet, egg, marrow, bulalo. Okay? Yan. Oy, 348 SGPT. Ako po. Ano kayang problem nito? Bakit ang taas ng liver enzymes niyo? Pagka ganitong kataas ng liver enzymes, parang naninilaw na to. Pero kung hindi naninilaw, tanggalin niyo po ang fruits, tanggalin niyo mga sugar, processed, kahit supplements, tanggalin niyo muna. Pahinga niyo ang liver ninyo. After 3 months, paulit natin. Okay? Okay lang daw ba saging sa low carb? Out po ang saging, no? But,
If you are diabetic, if you have fatty liver, out po ang saging talaga. Kasi fructose yan, sugar. Ngayon, nasa quotient food list din naman ang mga saging, mga fruits. Kung wala kayong health conditions, you can consume or you can taste yung mga nasa quotient food list. Wag lang everyday. You can consume that 2 or 3 times a week. Yan yung moderation ni Doc Bry. Hindi yung moderation na araw-araw, pwede nyo matikman, pero konti-konti lang. No. 2 or 3 times a week. Kung wala kayong health condition, 1 serving lang. Wag sobra-sobra. Isang saging lang. Sa maghapon na yun, ha? Pero kung meron kayong fatty liver, meron kayong diabetes, okay? Out. Please, out. I-improve yan. Okay? Paano rin pag-compute ng water intake? Pakiulit. Oh, water intake, pounds. Weight in pounds, divide by 2. Gawin yung ounces ang unit, i-convert nyo sa liter. Yan yung fluids nyo per day. Okay? How soon po dapat magpa-opera pag acute appendicitis? Depende yan sa ng surgeon. Okay? Kung paano niya titingnan. Usually, may mga patient ako na consider appendicitis. Mag-start na ako ng antibiotic. Tapos, ang maganda dyan, start na yung antibiotic. Baka ma-address yung inflammation by giving antibiotic. Observe. Okay? Kung talagang kailangan for operation, surgeon po ang magde-decide dyan. Alright? Dok, nag-LBM ako simula na mag-low carb. May electrolytes naman ako. Okay, pagka naglo-low carb kayo at nag-LBM or nagda-diarrhea, please tanggalin ang Epsom salt. Ang Epsom salt kasi is laxative. So kung hindi naman kayo nagda-diarrhea, very good yun. No need to tanggalin yung Epsom salt. Pero pagka diarrhea, tanggalin nyo yung Epsom salt. Kailangan electrolytes. Okay? So sa mga beginner, we need electrolytes. Why? Once you do the strict low carb, madi-dehydrate ang katawan. Bakit? Ang kidney natin, i-flush out ang mga electrolytes. Sodium, potassium, magnesium, lahat ng electrolytes. Kaya pansinin nyo, pag nag-start kayo ng low carb, ba't kayo nanlalata? Bakit sumasakit ang ulo nyo? Bakit nagpapalpitate kayo? It's a sign of dehydration. Okay? Kaya, bago kayo mag-start, magtimpla na kayo ng electrolytes, sip, spread throughout the day. Okay? Ayan. Alright, so, ayan, ano pa? Okay, so, remember always, Pa-share po itong live na to para marami tayong maabot yung sa mga hindi alam paano nagkakaroon ng kidney stone. Nakakita sila ng crystal sa ihi, yan na isang signal na pwede kayo magkaroon ng kidney stone. Increase yung fluid intake, compute nyo na, umiwas sa mga junk food, processed food, lahat ng mga inflammatory foods. Okay? So, paalala, yung meet and greet natin, March 2 and March 16. March 2 dito sa Norte, dito sa Bulacan, Philippine Arena, malapit lang, pwede kayo mag-exercise muna sa umaga. Then sa 10 a.m., Health Talk, bring your lab result. Sa Silang Cavite naman, sa Cafe Agapita, kita-kita tayo sa March 16, 11 a.m. Mag-pre-registration po kayo. Libre po ang registration para malaman natin kung ilan tayong magsasalo-salo doon. Okay? So, always remember to have a right mindset with the proper low-carb nutrition, doing fasting, and have an active lifestyle. If you want to evolve, you need to adapt. So, adapt and evolve. Be the best version of yourself. Bye!